Ang susunod na programa ay may tema at eksenang hindi angkop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi nga nila, ang susi ng pag-asenso ay determinasyon at pagiging maabilidad. Ngunit kaakibat din ito ang paghihirap at ilang mga hadlang na kailangang malagpasan upang makamit ang matamis sa tagumpay at kaligayahang inaasam-asam ng bawat tao. Saksihan natin ang istorya ng buhay na nagtatampo ng iba't ibang sangkap at timpla ng karanasang magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Opo, sige po na, itatawagin ko po. Cheers! Cheers! Yeah! Ano, kamusta na buhay? Si nanay mga anak na. Ano? Mga anak na? Ginawa mo na yan? Nay, nandito na po si tatay. Saan kami nagpupunta? Mga anak na ako eh! Diyan lang sa labas. Ano? Aray! Ano ka na ba? Aray! Sige, Isa pa! Aray! Ayan na, yun na, pas na. Ito na yung baby mo, babae, maganda. Wow, ang ganda naman. Ano ka pangalan natin sa kanya? Ikaw, anong gusto mo? Anong gusto mong pangalan niya? Bagong taon na yun. Oo, ikaw, anong gusto mo? New Year dito ka na. New Year, Rita? Magandang pangalan. Bata pa lamang ako, Ate Charo, hinubog na ako ng aking mga magulang sa pagbabanat ng buto. Sa katunayan, pinagsasabay ko ang aking pag-aaral, pagtitinda, at iba pang mga gawaing bahay. Si tatay at si Kuya Leo na panganay sa aming magkakapatid ay nagtatrabaho sa paggawaan nila. Si nanay naman ang kasakasama namin sa pagtitinda. Bukod dito, siya ay namamasukan din sa paggawaan ng babae. Lahat kami, Ate Charo, ay nagtutulungan upang makaahon sa kahirapan. Ngunit, talaga nga yatang mapagbiro ang kapalaran na patuloy na sinusubok ang aming katatagan. Mrs. tatapatin ko na po kayo. Dahil sa lakas ng kanyang pagkakamali. Nagkaroon po siya ng fracture sa kanyang kaluluwa. Bagamat hindi ganong kalakas ang pagkakabagok ng kanyang ulo, kailangan pa rin namin siya isa-ilalim for further observation. Sa ngayon, kailangan niya muna magpahinga. At pansamantalang itigil ang kanyang mga mabibigat na trabaho. As of now, ligtas na siya. Salamat po. Lolita. Huwag ka muna magsalita. Sabi ng doktor, magpahinga ka muna para di bumaba yung sugat mo. Paano daw mga gastusin? Paano daw mga bata? Huwag mo nang alalahanin yun. Kami na ng mga bata ang bahala. Makakaraos din tayo. May awa ang Diyos. Oh, ang aga mo ha. Saan ka pupunta? Nay, maghanap po ako ng mapapasukan trabaho. Bakit? Ayaw mo bang magkolehiyo muna katulad ng mga ate mo? Nay, para na rin po makatulong ako sa mga gastusin sa bahay. Hayaan niyo po pag nakapag-ipon-ipon na po ako, siguro pagpapatuloy ko na lang po yung pag-aaral ko. Sige, kung yan ang gusto mo.
Mag-ingat ka ha. Kukunin ko. Dahil sa matinding dagok na dumating sa aming buhay, itinatako na sa aking isip na kailangan kong magpatuloy sa pagsusumikap upang hindi maging pabigat. Hindi tulad ng ibang kabataan na binabaliwala ang paghihirap ng kanilang mga magulang. Wala akong sinasayang na pagkakataon. Kaya naman sinikap kong makatapos ng high school, ngunit dahil na rin sa kakapusan at Charo, napilitan akong huminto sa pag-aaral at humanap muna ng trabaho. Dala ng hirap ng buhay, si Yen ay naghanap-hanap muna ng trabaho sa halip na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Naging sales clerk siya sa isang bookstore. Ngunit hindi rin nagtagal, muli siyang naghanap ng trabaho at siya'y namasukan bilang isang waitress. Nakapasok agad ako at dito ko nakilala si Dante. Ano nga ba yung susunod nating activity? Di mo ba tinanong kayo, sir? Morning, sir. Good morning. Nandito nga pala tayo sa QA department. Head ng QA department, Yen. Mercy assistant. Dati nga po pala. Yen. Yen? Ikaw yung sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko na terror na QA Ah, talaga? Don't you know